Pagbabago sa music. Malaking pagbabago po. Okay, let's compare. The one na meron po tayo sa litratong ito. Ito po ay kuha taong 1983 and 1984. Which naglalaro na po yan sa edad na 40 to 41 years old. You know what? These songs are great. Okay, nandyan si Tina Turner, Cyndi Lauper, Madonna, and Culture Club, Boy George, no? Actually, all of these four artists, meron silang number one hit sa Billboard. Okay? Which, noong mga panahon yun, magaganda talaga ang mga awitin. Pero sa paglipas ng panahon, napansin ko yung pagbabago sa mga awitin, yung content, laman ng mga awitin ngayon. Minsan nasyak ako at nalungkot dahil talagang nagmumura sa awitin yung mga makabagong awitin ngayon at maiisip mo na lang, ito ba ang pinapakinggan ng mga bata ngayon sa kapanahon na natin ngayon? These songs are the trending songs na gusto ng mga tao? Talagang nakakalungkot, nakakadurog po ng puso. Dahil sabihin na natin, siyempre, lahat nagbabago. Alam nyo, ayan po ang pinaka-easiest na maging philosophy ng mga tao. Lahat naman kasi nagbabago. Ika. Yes. Pero ang tanong, nagbabago for what? Kung nagbago man, anong kinahinatnan at kinalabasan nito? Diba? So, it's something that really matters a lot, pero hindi pinag-uusapan. Alam niyo, itong mga awiting yan ay talaga nagpapaalala sa akin, sa mga magulang ko. These are the songs na minahal ng mga parents ko. Panahon po nila yan no? Mga bata pa sila dyan. At it's something na hanggang ngayon, may kopya pa ako ng mga ilang CD, cassette tapes niyan. Tina Turner, magaling po yan. Pumanaw na rin po yata si Miss Tina Turner. At si Cyndi Lauper, nandito pa naman siya. Saka si Madonna, okay pa naman sila, no? Culture Club, okay pa naman. Si Tina Turner pa lang ang pumanaw dyan. Tsaka siyempre si Michael Jackson, no? Ayan yung mga panahon dati. Pero anong pinupunto ko po rito? Hindi po natin pinupunto rito yung... Kasi may mga Kristiyanong hindi rin nakikinig ng secular music. Well, that's not my point here. My point here, isa lang. Yung pagbabago nag-e-escalate at nagiging hindi maganda yung mga niyayakap ng mga kabataan natin ngayon. Okay, let's stick to the topic. Let's stick to the usapan, no? At huwag tayong lilihis doon. Ito pong mga nangyayari ngayon sa mundo. Like for example, yung pagbabago ng kaugalian. Tayo po mga Pilipino, very close tayo. We were indeed very close during that time. Like for example, before eating, nagpre-pray tayo ng sabay-sabay. Now, kanya-kanyang hawak na tayo ng mga gadgets natin. Don't get me wrong. Ako ginagamit ko po gadgets. I love gadgets. And gadgets are the gifts of Jesus sa mundo. But, ang matter kung paano mo gagamitin at kung paano mo igagamit, no? Sa pang-araw-araw mong buhay. At higit sa lahat, kung paano makaka-apekto sa iyong buhay at pakikitungo sa kapwa. Dati uso pa yung magsasabing, "Uy, nagluto ako ng adobo, nagluto ako ng nilagang baboy. Tikman mo naman." Diba? Aabotan yung kapitbahay. May ganyan pa ba ngayon tayo nakikita? Wala na. Kung meron man siguro bibihira. But yung mga matatanda, o tikman mo naman itong niluto ko. Ganyan. Kasi naalala ko dati, nung kabataan namin, may nag-aabot sa mother ko, yung kapitbahay namin dati na mabait, parang Batangas. Bali, syempre, nag-board, no? Naging border dyan sa tapat. And then, nagluto siya. Nakaklose namin. So, binibigyan kami ng adobo, binibigyan kami ng kung ano ng mga niluluto niya. No? So, I mean, yeah, di ba? Bata pa ako noon na elementary days. And then, nagbabalik ngayon sa akin. Sabi ko, Lord, ako, ang laki na nagbago sa mundo. It's something that hindi mo pwedeng sabihin na parang wala lang. Dahil pag sinabi mong wala lang, ewan ko lang. Kunong klaseng utak yan. Hindi, joke lang. Pero hindi. Naniniwala ko, alam nyo yan. Nakikita nyo yan. Ang laki na nagbago. Ito, bigyan ko po kayo ng timeline. Bago mangyari ang COVID-19 noong 2020, iba ang takbo ng mundo noong 2019.
Pero pagkatapos ng COVID nang pumatak ang 2022, iba na ang takbo ng mundo. Alam niyo kung sino ang una ko napansin na nagbago? Mga kabataan ng utak nila, pananaw nila, pananalita nila, behaviors nila. Mga musika na pinapahinggan nila, mga interest nila, yung mga bagay na kanilang kinahuhumalingan, kinahihiligan. TikTok. Hindi po masama yan. I'm doing the same thing. But, makikita mo doon sa karamihan na gumagamit ng app na yan, gustong sumikat. Lahat gusto sumikat. Di ba? Mga taong church, nandyan din. Kanya-kanyang gimmick. Kunwari, nag-preach, pero nagiging popular lang naman sila na preacher. Alam ninyo, may sasabihin ako sa inyo, in the end, what matters most, parang kanta lang ng peg, no? What matters most ay yung totoong hangarin at intensyon. Kaya kung Kristiyano ka, paano ka nangaral, ano ang intensyon mo, magkakaalaman sa bema seat of Christ. Amen? Kasi may reward tayo. Amen? Yes, yun ang gusto ko sabihin. Observe. Tayo mga dito sa Daily Good Vibes, gusto ko pong sabihin, maging keen observer tayo on what's happening around us. Hindi lang basta, we're just living, just existing. We have to observe everything. Okay, yun pong gusto ko sabihin and I hope natumbok na po yung mga gusto kong sabihin sa inyo. God bless.